Paulit-ulit niyang hinayla ang kumot, at nakitang hindi ito gumagalaw. At magsisimula na sanang magalit, doon niya napagtanto na hindi pala ang boyfriend niya ang nasa kama. Ang babae ay si Kiki. Mag-i-asawa na siya sa kanyang boyfriend na si Ace sa loob ng 3 araw. Hindi niya inaasahan na noong nakaraang gabi habang nagsasaya siya kasama ang mga kaibigan, ay nakainom siya ng sobra, at natulog siya kasama ng ibang lalaki. Nako! Nang mga sandaling iyon, tinitigan ni Kiki ang sarili niya sa salamin. Lubos ang pagsisisi niya, ngunit nakita niyang papalapit sa kanya ang lalaki, kaya naman nagpanggap siyang kalmado. At sumama pa nga siya sa paglalambingan nito. Marahil ay may gusto ito kay Kiki. Pagpapalim, hiningi ng lalaki ang numero ni Kiki, para mapanatili ang komunikasyon. Siyempre, umiwas si Kiki, kaya naman, nagbigay siya ng pekeng numero, at humanap ng dahilan para umalis kaagad. Una, umuwi siya at nagpalit ng maruming kumot, pagkatapos ay kumain kasama ang mga kaibigan. Pero hindi ko inaasahan na pagkatapos lang ng ilang sandali, ay nakita ko ang lalaking iyon sa restaurant din. At nakita kong patuloy siyang nangungulit, at hindi sumusunod sa mga tuntunin ng isang responsableng adulto. Nagalit si Kiki, at sumugod, para makipagtalo sa kanya. Anong ginagawa mo? Sinusundan mo ba ako? Sinundan kita. Sigurado akong sinusundan mo na ako simula kaninang umaga. Ang nangyari kagabi ay normal lang. Walang dapat sisihin sa ating dalawa. Ngunit ang totoo, ang lalaki ay nagkataong nakikipagkita lang sa kliyente niya sa restaurant na ito. Nang malaman ni Kiki ang katotohanan, naunawaan niyang mali ang kanyang pag-aakala. Gusto ko na sanang umalis, pero nakita ng mga kaibigan ko kung gaano kagwapo ang lalaki. Kaya hinayla nila si Kiki at sinubukang makipag-usap sa kanya. Nalaman din ni Kiki na ang pangalan ng lalaki ay Jack, at isang profesional na photographer pala siya, dahil sa pagtulak ng mga kaibigan ko. At, dahil interesado rin naman si Jack kay Kiki, nag-usap silang magkikita sa gabi para manood ng concert. Pero nang dumating na ang oras na napagkasunduan, natuklasan ni Jack na wala ang kanyang mahal. At doon niya nalaman mula sa magkakapatid na Kiki, na mayroon na palang nobyo ang babae na malapit ng ikasal. Si Ace, na nangakong makikipagkita kay Kiki sa gabi, ay biglang tinawag para sa isang anti-drug operation. Kaya, ang nag-iisang si Kiki, dahil sa paanyaya ng mga kaibigan, ay nagplanong sumabay sa kanila sa pag-inom ng midnight snack. Ngunit sa daan papunta sa restaurant, nakita ni Kiki ang kanyang boyfriend na pumapasok sa pinto ng isang nightclub. Siguro nga siya ang unang nang iwan. Pero, pakiramdam niya, hindi rin naman ganoon katapat si Azel. Kaya, kahit may posibilidad na nasa nightclub ang trabaho ng nobyo niya, hindi pa rin mapakali si Kiki. Kaya naman paulit-ulit niyang tinatawagan ang nobyo niya. Pagkatapos ng mahigit 10 tawag, sinagot na rin ang telepono. Ngunit laking gulat ni Kiki, isang babaeng boses ang kanyang narinig. Sino ka ba? Anong pakialam mo kung sino ako? Nasaan si AZ? Sino si AZ? AZ. Nasaan si AZ? Naliligo siya. Naalala niya ang ilang araw na nakalipas, kung paano niya inistal ang tracking app sa cellphone ng boyfriend niya. Kaya naman agad niyang binuksan ang cellphone nito para tingnan ang lokasyon. Nang makita niyang nasa hotel ang lokasyon, para kay Kiki, parang gumuho ang mundo. Agad niyang naisip ang mag-inuman sa isang motel. Pinagmaneho pa niya si Jack papunta roon. Ngunit, matagal silang naghanap gamit ang location app sa hotel. Pero hindi nila makita si AZ. Sa halip, dahil sa pagsaway ng manager ng hotel, nag-check-in na lang sila ng isang kwarto. Nangangamba si Kiki sa loob ng silid. Gusto pa niyang lumabas at maghanap ulit, ngunit ang isang salita ni Jack ang nagsiwalat sa kalooban ni Kiki. Kumakalma ka. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi naman ako kinakabahan. Ngayon niloloko ako ng boyfriend ko. Ikaw din naman, Dahil sa nagkasala ka, kaya nga nagdududa sa iba. Ganyan ang mga may tinatago, di ba? Habang tulala ang kausap, hinalikan ulit siya ni Jack, at sinabi pa niya ang pagmamahal niya kay Kiki. Alam na alam niyang ikakasal na si Kiki pagkatapos ng 3 araw. Pero ibig sabihin din ito, 3 araw pa siyang single. Kaya, sinikap niyang hikayatin si Kiki na pahalagahan ang huling kalayaan niya, na sumama sa kanya sa Macau bukas para sa isang meeting. Ngunit nakita niyang matigas ang loob ni Kiki, at ayaw nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Kaya sinabi ni Jack, kung sakaling pagkatapos ng 10 taon, magkaroon kayo ng problema sa inyong relasyon, hindi rin maganda ang pag-aaral ng mga anak. Araw-araw kang nagluluto at naglalabas sa bahay.
Maaalala mo kaya ang 10 taon na ang nakakaraan. May lalaking nag-aya sa iyo noon na maging kasama niya sa loob ng 3 araw. Walang responsibilidad na kaakibat ito. Ang isang relasyon na may ganap na pagiging pribado ay nasa harapan mo na, pero tinanggihan mo. Magagawa mo bang tiyakin na hindi ka magsisisi pagkalipas ng 10 taon? Ang mga sinabi ni Jack ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan kay Kiki. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang taktika, na nagsabing bibigyan niya ang babae ng sapat na oras para makapag-isip, at siya ay maghihintay kay Kiki sa pantalan bukas. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Gabi na, si Kiki ay naghihintay kay Ace sa baba ng kanilang bahay, at si AZ ay tila hindi pa napagtatanto ang nangyari kanina. Masayang-masaya siyang lumapit sa kausap niya. At may dala-dalang paboritong matamis na inumin ni Kiki. Ngunit, siya ay sinunggaban ng sunod-sunod na tanong. Saan ka galing? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? At iba pa, sinabi ni AZ na may tinutupad siyang misyon. Kaya hindi niya nasagot ang tawag. Pero naninindigan si Kiki na nagsisinungaling ito. At sinabing nakita niya si AZ at ang mga kaibigan nito sa isang nightclub. Sa totoo lang, dahil sa biglaang pagkansela ng operasyon si AZ, ay inatasang sumama sa ibang grupo para sa isang anti-prostitution operation. Kaya sumama siya sa mga kasamahan niya sa nightclub. Kahit na gusto sana niyang sabihin kay Kiki ng maaga. Ngunit habang tumatawag siya sa telepono, nagkabanggaan siya sa isang batang babaeng nagngangalang Bao. Dahil pareho ang modelo ng kanilang mga telepono, nagkamali silang pareho sa pagkuha ng telepono. Dahil dito, nang tawagan ni Kiki ang telepono, isang tinig ng babae ang kanyang narinig. At dahil sa nakitang pagmamadali ni Kiki, si Bao naman ay, dahil sa pagiging tsismosa at sa kakaibang interes, nasabi ko na lang na naliligo si Aza. Tungkol naman sa pagsasabing nasa hotel, dahil bago pa tuluyang maubos ang baterya ng telepono ko, sinabi ni Abo sa mismong harap ng hotel na, balik tayo sa ngayon. Kahit anong paliwanag ni Aza, halata namang hindi naniniwala si Kiki. Naniniwala siyang pareho silang may ginawang masama ang boyfriend niya. May ginawa kayong hindi dapat ipaalam. Kahit na sumama nga kayo sa isang operasyon laban sa prostitusyon. Hindi naman kailangan mag-check-in sa hotel, di ba? Anong hotel? Hindi naman ako nag-check-in sa hotel. Ang galing mong umarte. Hindi ako nag-aartista. Seryoso ako. Naka-check ko sa telepono na nakapag-check-in ka sa hotel. May babae pang ang nagsabi na naliligo ka raw. Anong hotel? Anong babae? Doon lang napagtanto ni AZ ang kakaiba. Bakit kaya alam ng girlfriend niya kung nasaan siya? At hindi na rin nagtago si Kiki. Hayan, prank kanyang sinabi na habang natutulog si AZ, nag-install siya ng tracking device sa cellphone nito. Dahil sa ginawa ng girlfriend niya, nag-init ang ulo ni AZ. Anong klaseng kalokohan yan? Iginalang mo ba ang privacy ko? Wala ka namang ginagawang masama. Bakit ka matatakot na tignan ang cellphone mo? Anong akala mo sa akin? Suspect. Terorista. Susubaybayan ako gamit ang satellite. Pero ngayon, pinipilit pa rin ni Kiki kay Ace kung sino ang kasama niya sa hotel. Nakita ni Ace na kahit anong paliwanag niya, ayaw maniwala ng kausap niya. Kaya naman unti-unti na rin siyang nawalan ng pasensya. Nag-away ng malaki ang dalawa. Naghiwalay sila sa may pintuan ng bahay. Ang pagkakataon. Sandali lang. Nakita na ni AZ si Abaw sa kalye. Si AZ, na galit, ay lubhang ikinatakot ni Abaw. Naghabulan silang dalawa. Nakuha rin ni AZ ang kanyang cellphone. Nalaman ko rin sa pakikipag-usap kay Bao, na siya ang sumagot sa tawag ng girlfriend niya. Pagkakuha ni Ace ng telepono ay aalis na sana siya. Ngunit, nang makita ni Bao ang mga missed call sa kanyang telepono, ipinilit niyang sumama si Ace sa kanya sa isang lugar. Dahil pala malapit nang mamatay ang lola ni Bao. At hiling nito bago mamatay na sana'y makahanap ng mabuting lalaki ang kanyang apo. Kaya pinilit na lang ni Bao na subukan. Dinala niya si Z sa harap ng lola niya. Pagkatapos ng lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagpresenta si Z na ihatid si Bao pauwi. Pero si Bao naman ay isang masamang babae. Walang permanenteng tirahan. At palaipat-lipat ng tinutuluyan sa mga kaibigan. Ngayon, nakikita kong mabait si AZ. Kaya gusto kong sumama kay AZ pauwi. Pero nangako na si AZ sa lola niya. Naaalagaan ang kanyang apo. At isa akong mabuting tao. Kaya nagtiis ako at sinama si Abaw pauwi. Sa bahay, si AZ ay naghahanda ng humingi ng tawad kay Chichi. Para mapatawad siya ng kanyang kasintahan.
Pero ginambala siya ni Bao nakakatapos lang maligo. May malinaw na hangganan pa rin si Ace noon. Tinitingnan niya si Bao na parang nakababatang kapatid lang. Sa tanong ni Bao kung malapit na ba siyang magpakasal, parang wala sa mood si Ace. Ang pagtatalo nila ni Kiki kanina ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa kanilang pagsasama. Kasabay noon, nakita ni AZ ang maraming band-aid sa katawan ni Chichi. Nagtaka si AZ, pero sabi ni Chichi, mga tato daw yun. Marami na pala siyang naging boyfriend si Chichi, at sa bawat relasyon, tinatatuhan niya ang pangalan ng kanyang kasintahan. Pagkatapos nilang maghiwalay, tinatakpan niya ito ng band-aid. Sinabi niya kay AZ na masaya siya sa pakikipagrelasyon. Nakakatuwa kapag masaya ang mahal ko. Ang pinakamalaking wish ko sa buhay ay mapanood ang tornado kasama ang boyfriend ko. Natatawa na naawa si AZ sa nakikitang pagiging ng dalaga. Para siguro matupad ang wish ng dalagitang ito, kumuha siya ng 2 plastic na bote. Naglagay siya ng toilet bowl cleaner at ginamit ang tape para maipit ito ng maayos. Nang inag ang likido sa bote, lumikha ng isang ipoypo. Sa unang tingin, parang isang maliit na buhawi, habang si AZ, paulit-ulit na ipinakikita ang kanyang maliliit na romantikong kilos. Hindi napigilan ni Bao na halikan siya, at sa pagsuko ng batang katawan sa kanya, hindi na rin napigilan ni AZ ang sarili. Kinabukasan ng umaga, bago pumunta sa daungan, tumawag si Kiki kay AZ. Iniisip niya kung sakaling sasagutin nito ang tawag. Uuwi na lang siya ng tahimik, pero ngayong beses, hindi sinagot ni AZ ang tawag ng kasintahan niya. Dahil nga may kasama pa siyang nakahiga, ngayon, hindi rin niya alam ang gagawin. At dahil doon, sumakay si Kiki ng taxi papuntang pier. At si Bao, gaya ng sinabi niya, talagang in love na in love. Ang maikling tagpo kagabi ay nagpahulog sa kanya kay AZ. Kahit sinabi nitong ikakasal na siya pagkatapos ng 3 araw, nagmatigas pa rin siyang maging girlfriend ni Ace sa loob ng 3 araw. At sinabi ko sa kanya na kahit magkita pa kami ulit, magkukunwari na lang akong hindi ko siya kilala. Ganyan ka ba kalaki ang lugi na tinatanggap mo? Hindi mo kayang kalkulahin ang pag-ibig. Kung ang bakasyon na ito ay magiging romantiko at masaya, mas maganda pa siguro yun kaysa sa gugulin mo ang buong buhay mo sa piling ng taong hindi ka naman mahal. Nang sobra-sobra. Isipin mo na lang, makakapanloko ka at walang makakaalam. Sa huli, si AZ ay hindi nakapagtiis. 3 araw ang lumipas. Si AZ at si Chichi, bago ang kasal, ay nagkaroon ng isang matamis na bakasyon. At sina Bao at Jack, pagkaraan ng 3 araw, ay tinupad ang pangako na mawala na sa buhay ng isa't isa. Pagkatapos, sina AZ at Chichi ay nagkausap. Marahil dahil sa hiya, mabilis nilang inamin ang kanilang mga pagkakamali. At sinisi nila ang kanilang mga sarili sa pagtatalo noong gabing iyon. Sa huli, nagkasundo silang muli, at nagpatuloy ang kasal ng maayos. Bago pumasok sa simbahan, nagpalitan sila ng mga nakakaantig na pangako, na ipapahalaga ang isa't isa bilang tanging minamahal sa buhay. Ngunit, kasi pareho silang may nagawang masama sa mga kapareha nila, kaya naman lagi silang may sama ng loob. Gabi ng kasal, hindi makatulog si Kiki. Insomnia, tinanong niya si AZ. Kung sakaling bago ka ikasal, makakita ka ng isang magandang babae, kahit alam niyang malapit ka ng magpakasal, gusto ka pa rin niyang samahan ng ilang araw bago ang kasal mo, at mawawala na siya pagkatapos ng walang bakas. Sasama ka ba sa kanya? Naguluhan si Azel sa sinabi ni Kiki, hindi niya alam kung may alam ba ito. Pagkatapos mag-isip ng matagal, ibinalik niya ang tanong sa babae. Ako muna ang magtatanong, tapos ikaw naman ang magtatanong sa akin. Sagutin mo muna ako. Huwag na lang kung ayaw mong sumagot, hay nako. Pero, narinig ko na dati sa iba. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan ko munang saktan siya. Dahil sa guilt. Ang pinakamagandang paraan para mapanatili ang pag-ibig. Ano sa tingin mo?